Come on, babe. Isubo mo na kasi tong saging ko. Khalil, ano ba? Ang pangit ng term mo. What? Wala naman akong sinasabing masama. Sige na, isubo mo na tong saging ko. Kainis ka talagang lalaki ka. Nakikita mo na nga na naguhugas pa ako dito pero ginugulo mo na naman ako. Bakit ba? Ayoko lang naman na nagugutom yung girlfriend ko eh. Baka mamaya manghina ka bigla tapos mamatay ka at iwan mo ako. Paano na lang ako kapag nawala ka sa piling ko? Baka sumunod ako sa'yo niyan. Ang OA mo naman no, kung ano-ano na naman yung pumapasok sa isip mo. Ang lawak din talaga ng imagination mo. Mag-writer ka na lang kaya. Pwede rin naman. Tapos, tatalunin ko si KL para mawala na rin siya sa isip mo. Hindi yun mangyayari. Dahil di hamak na mas magaling si KL kesa sa'yo. Speaking of KL, meron kaya siyang bagong story na nilabas ngayon sa site niya? Inaabangan ko na nga yung update niya. Kada Friday lang kasi siya nag-update. Familiar nga sa akin yung story yung sinusulat niya eh. Ako yung boyfriend mo pero sa ibang tao ka humahanga. Hindi kita boyfriend, kabit lang kita. Grabe na talaga si KL. Kapag nakita ko siya, hahalikan ko talaga siya sa kanyang labi. Magpapakilala ako sa kanya at magpapapansin. In love na naman ako dito sa libro niya. Nakakainis na. Hoy Marian! Hayan ka na naman sa mga binabasa mong libro. Bakit ba adik ka magbasa niyan? Hindi naman yan totoong nangyayari sa buhay eh. Kaya hindi ka nagkakaroon ng boyfriend dahil sa taas ng standard mo pagdating sa lalaki. Ay naku Marian, hindi na ako magugulat kung tumanda kang dalaga dahil sa pagiging adik mo sa libro. Pabayaan mo na nga ako, Lara. Sa pagbabasa na nga lang ako nagiging masaya tapos pagbabawalan mo pa ako. Mas maganda nang ma-inlove sa mga fictional characters kesa sa mga lalaking babaero, no? Ewan ko sa'yo. Nalinis mo na ba yung isang guest room? Parating nang nag-iisang panganay ng anak ni na Mamet Sir. Naku, sa'yo pa man din inutos yon. Tapos yung pagbabasa pa ng libro ang inuna mo. Lagot ka talaga sa kanila kapag hindi mo nagawa ang trabaho mo. Hay, oo na Lara, ang KJ mo talaga. Palibhasa kasi ay broken ka na naman kaya ganyan ka sa akin. Inayos ko na lang ang libro na hawak ko sa bookshelf na nasa loob ng kwarto. At pagkatapos ay lumabas na. Pumunta ako sa cleaning room para kumuha ng mga gamit upang panlinis sa guest room. Bakit kaya uuwi ang nag-iisang anak ni na Mamat Sir? Ito yung unang beses na makikita ko yung anak nila. Ano kaya yung itsura niya? Mabait kaya siya? Siguro oo, kasi mabait din naman yung mag-asawang Lacosta. Ipinagpatuloy ko na lang ang paglilinis ng kwarto at nang matapos ay agad na rin akong bumaba sa first floor upang ibalik ang mga cleaning materials. Yeah! Sayang Marian, nandito na ang anak ni na Mamat Sir. Sayang at hindi mo siya nakita. Grabe, sobrang pogi niya. Mabuti na lang at malakas ang kapit ng garter ng underwear ko kanina. Kasi baka nahulog na yon. Hindi ako makapaniwala na may lalaki pala nag-e-exist na ganun kagwapo. Kung nakita mo lang siya kanina, baka tumulo na rin ang laway mo. Kadiri ka naman, Lara. Wala naman akong pakialam kung gwapo yun. Mas gusto ko pa rin talaga si KL. Siya lang ang nag-iisang lalaki na laman ng puso ko. Hindi na yun magbabago. Ha? Ewan ko talaga sa'yo, Marian. Ni hindi mo nga alam kung anong itsura ng KL na yun. What if pangit pala siya? What if marami siyang tagyawat sa muka? Ay naku, Marian. Mag-isip-isip ka na lang talaga. Ang OA mo naman. Alam ko na hindi siya pangit kasi narinig ko na yung kanyang boses. Isang beses na nag-post siya sa social media accounts niya. Tapos yun yung kauna-unahang beses na narinig namin yung boses niya. Feeling ko nga mas lalo pa akong nahulog sa kanya dahil napakalalim ng boses niya. Kaya sigurado ako na gwapo siya. Paano kung gumamit lang pala siya ng voice changer para maging gwapong boses niya? Basher ka talaga, Lara. Huwag mo ang siraan si KL sa akin. Basta siya lang yung gusto ko at wala nang iba. Hindi ka sana bigyan ng bonus ni Ma'am sa December. Oh my God! Oh my God talaga! Marian, silipin mo nga ilalim ko. Baka biglang nahulog ang underwear ko. Ano ba, Lara? Para kang nababaliw dyan. Tumingin ka kasi sa likuran mo para maintindihan mo ako kung bakit ako nagkakaganito. Dahan-dahan akong lumingon sa aking likuran at doon ko nakita ang isang napakagwapong lalaki. Nakangisi siya sa amin ni Lara na para bang natutuwa siya sa itsura namin. Siya yung nag-iisang anak ni na Mamat Sir. Ang pangalan niya ay Khalil.
Ano ngayon ang KL mo? Gwapo no? Hey, ayos na ba yung magiging kwarto ko? Ha? Oo, nililinisan ko na pero kung ayaw mo sa kwarto mo, pwede namang sa kwarto ko. Lilinisin ko na lang ulit. Miss, alam ko naman na gwapo ko. Pero hindi mo kailangan na mautal kapag nasa harapan ako. Ay, pati ba naman dito sa Pilipinas, may katulad mo pa rin mga babae. Hindi na ako magtataka, gwapo kasi ako. Bigla akong nakaramdam ng inis dahil sa sinabi ng lalaking nasa harapan ko ngayon. Kung kanina hinahangaan ko yung itsura niya dahil sa taglay niyang kagwapuhan, ngayon hindi na dahil masyado palang mayabang ang kanyang ugali. Ang yabang mo rin, no? Hoy, oo nga't gwapo ka, pero't mayabang naman yung ugali mo. Che, hindi na kita type. Sino bang may sabi sa'yo na type din kita? Tama na yan, Marian. Baka mamaya ay sumbong ka na niyan sa amo natin. Naku, baka matanggalan ka ng trabaho. Ilugar mo yung pagiging maldita mo, ha? Nakalugar naman ah. Maldita ako, mula Luzon hanggang Mindanao. Ewan ko sa'yo, Marian. Interesado akong kilalanin ka, Marian. Pagkatapos yung sabihin ni Khalil, ay agad siyang umalis sa harapan ko. Nakakainis! Yun ba talaga yung anak ni na ma'am at sir? Bakit ang sama ng ugali niya? Mabait naman yung mag-asawang Lacosta. Mabait naman si Sir Khalil, ah. Ay naku, Marian. Tigil-tigilan mo na talaga yung pagtataray mo. Mabait din naman ako, Lara. Sadyang mainit lang talaga ang dugo ko dyan kay Sir Khalil. Mabilis na lumipas ang mga araw. Hanggat pwede ay iniiwasan ko si Sir Khalil dahil palagi kaming nag-aaway. Palagi naman na siya ang nagsisimula ng awayan naming dalawa. At kahit napigilan ko ang aking sarili na huwag makipag-away sa kanya ay hindi ko magawa. Marian, kunan mo nga ako ng juice. Wait lang, sir. Hindi mo ba nakikita na may ginagawa pa ako? Kanina mo pa ako inuutusan eh. Palagi na lang ako yung nakikita mo kahit marami namang ibang kasambahay dito. Ihulog kaya kita dito sa swimming pool na nililinisan ko. Ikaw lang kasi ang napapansin ko. Masyado kang maganda para maging katulong, Marian. Alam ko naman na maganda ako, kaya hindi mo na yun kailangan pang sabihin sa akin. You're right. Huwag mo rin kalimutan na mataray ka. Hindi naman ako magtataray kung hindi ako naiinis, sir. Kasalanan mo yun. Say what? Kasalanan ko pa talaga? As far as I know, ang sabi sa akin ni Lara ay dati ka pa raw talagang masungit. Huwag kang maniwala doon, sir. Hindi nga nagtututbrush yung babaeng yun eh. Anong connect ng toothbrush sa sinabi ko? Wala. Trip ko lang sabihin. Unbelievable. But please, huwag kang masyadong magtaray sa akin. Kawawa naman yung magiging boyfriend mo kapag ganyan ka. Hindi naman kawawa si KL eh. KL? Oo, boyfriend ko siya. Writer siya, diba? Paano mo siya naging boyfriend? Nagkita na ba kayong dalawa? Boyfriend ko siya sa imagination ko. Huwag ka nang aangal. Masasapok kita eh. Boyfriend sa imagination? Ikaw na, Marian. Ikaw na talaga. Talaga? Fine. Ikuha mo na ako ng juice. Oo na, sir. Sumimangot ako at binitawan ang hawak na net bago pumasok sa loob ng bahay. Dumiretso ako sa kusina upang kumuha ng orange juice. Sa ilang araw kong nakasama si Sir Khalil ay alam ko na ang mga bagay at gusto niya kahit palagi kaming nag-aaway. Mas gusto niya ang pineapple juice kaya yun yung kinuha ko. Nang makakuha ng juice ay agad na akong bumalik sa pool. Sir, eto na yung juice mo. Habang papalapit ako sa kanya ay hindi ko maiwasan na madulas. Natapon ang juice na hawak ko at tumilapon ako sa katawan ni Sir Khalil. Hala! Sorry, sir! Damn, Marian! Di ka ba marunong mag-ingat? Sorry na nga, hindi ko naman sinasadya. Tumayo ka na! Ang bigat mo kahit ang liit mo lang naman. Hindi ako makatayo. Ang sakit ng paa ko. What? Bingi ka ba, sir? Hindi nga ako makatayo dahil masakit yung paa ko. Tagalog na yan ah. Hindi ako marunong mag-English kaya intindihin mo yung sinabi ko. Naiintindihan ko, Marian. Yun naman pala eh. Ikaw na nga tong may kasalanan tapos ikaw pa tong galit. Kasalanan ng tubig, sir. Umarang-harang siya sa dinaraanan ko. Pati ba naman tubig sinisisi mo? Sino ba naglilinis ng pool kanina? Di ba't ikaw? Sabi ko nga.
Hinawakan ni Sir Khalil ang aking bewang. Kaya agad akong napakapit sa kanyang braso. Hoy, anong ginagawa mo? Bakit mo ko hinahawakan sa bewang? Sansing ka no? Isusumbong kita kay Mama at Sir. Sasabihin ko, pinagsasamantalahan mo yung kahinaan ko. My God, Marian. Gusto lang naman kitang tulungan, pero kung saan-saan ka agad lumilipad yung utak mo. Kababasa mo yan ng mga libro. Malay ko ba kung tinutulungan mo ko? Gumuso ako at hinayaan na buhatin ako ni Sir Khalil. Tumayo siya habang karga ako. At agad din naman akong nilapag sa lounge na kinauupuan niya kanina. Saan yung masakit? Mamasahiin mo ba yung paa ko? Hindi. Babaliin ko para gumaling. Ano ba? Nagtatanong ako ng maayos dito tapos ganyan ka sumagot sa akin. Masasapak na talaga kita. Obvious naman kasi yung sagot tapos tatanungin mo pa. Mariin na lang na kinagat ko ang aking labi habang minamasahe ni Sir Khalil ang aking paa. Ngunit agad na nalaki ang mga mata ko nang makita si na Ma'am Lilian at Sir Cairo sa likod ni Sir Khalil. Kaya agad kong binawi ang paa ko na hawak ni Sir Khalil. Hindi pa ako tapos, Marian. Ibigay mo sa akin yung paa mo at huwag kang maarte. Ikaw na nga tong tinutulungan eh. Ma'am, Sir, hindi ko po pinilit na ipagmasaya ko ni Sir Khalil. Nadulas po kasi ako't natumba tapos na-sprain yung paa ko kaya nagbagandang loob po siya sa akin. Promise po, hindi ko po pinilit si Sir Khalil. Calm down, Marian. Wala pa naman kaming sinasabi. Mom, nandito po pala kayo. I was just helping Marian. Wala po akong ginawa sa kanya. I swear. Pati ba naman ikaw ay defensive, anak? Akala ko ba hindi ka luluhod sa isang babae? Dad, minamasahe ko lang yung paa ni Marian. Oo na. By the way, Marian, samahan mo kami mag-lunch mamaya, okay? Namiss ka namin, Iha. Po? Sige po. May pasalubong ako sa'yo, Marian. Mauna na muna kami dahil pagod pa kami sa biyahe. Ituloy niyo lang ni Khalil kung ano man ang ginagawa niyo. Damn, for sure iba na yung iniisip ni Mom and Dad sa ating dalawa. Hindi ko naman alam na matatapilok ako, okay? Hindi naman kita sinisisi. Tara na nga sa loob. Ang sungit mo talaga, no? At least gwapo. Ay, bawal magsinungaling, masama yan. Matapos kong sabihin yon ay inunahan na akong pumasok ni Sir Khalil sa loob. Kahit na paika-ika akong maglakad, ay hindi na ako nagpatulong sa kanya. Dumiretso ako sa kusina at doon na naabutan si Lara na nagsisimula ng magluto. Mabuti naman at nandito ka na. Teka, ano nangyari sa'yo? Bakit ganyan ka maglakad? Natapilok ako kanina. Ano nga pala yung lulutuin natin? Kaldereta at sinigang. Abala ang ibang kasambahay kaya tayong dalawa lang ang magluluto. Magsuot ka na ng apron para makapagsimula na tayo. Tumango ako at nagsuot ng apron. Nagsimula na rin akong tulungan si Lara at ilang oras lang ay natapos na kami sa pagluluto. Pagkatapos naming magluto ni Lara, ay agad ko nang tinawag ang mag-asawang Lacosta, maging si Sir Khalil. Mukhang masarap tong luto niyo Marian, maupo ka na sa tabi ni Khalil. Sasabayan ko na lang po si Lara, ma'am. Hindi, kumain ka na dyan, sige na. Hindi pa naman ako nagugutom kaya sumabay ka na sa kanila. Come on, Marian. Hindi naman ako nangangagat kaya umupo ka na. Oo na. Kumusta naman kayo nitong anak ko, Marian? Alam ko makulit to kaya pagpasensyahan mo na. Dad, ako yung anak mo dito pero mas nag-aalala ka pa kay Marian kesa sa akin. Ako dapat yung kumustahin niyo kasi palagi akong sinusungitan ng pandak na to. Hoy, hindi ako pandak. Sadyang matangkad ka lang. Yeah, whatever. Naku, baka kayong dalawang magkatuluyan yan. Ang cute yung dalawa, bagay kayo. Mom, malabo na ba yung mga mata mo? Hindi ko papatulan tong si Marian dahil masyado siyang mataray. Hindi rin kita papatulan, no? Hindi ka naman si KL kaya malabong patulan kita. KL. Hindi ka naman niya kilala. Ano naman? At least kilala ko siya. Hey kids! Mamaya na ulit kayo maglambingan. Kumain na muna tayo. Sinamaan ako ng tingin ni Sir Khalil kaya dumila ako sa kanya bago hinarap ang plato ko. Kukunin ko na sana ang kanin ngunit naunahan ako ng lalaki. Magsasalita sana ako ngunit nagulat ako nang lagyan ni Sir Khalil ng kanin ang aking plato. Akala ko doon na matatapos. Pero hindi pa pala dahil maging yung ulam, nilagyan niya rin ako sa plato ko. Oh, ang sweet naman pala ng anak ko.
Ngayon lang kita nakitang ganyan, Khalil. Ang liit po kasi ni Marian, Mom. Iniisip ko lang na baka hindi niya abot yung ulam at kanin kaya tinulungan ko na siya. Sama talaga ng ugali mo. Hindi naman ako ganun kaliit, no? Kaya ko pang abutin yung ulam at kanin. Kumain ka na nga lang. Ang daldal mo, pandak. Hindi doon natatapos ang pagbabangayan naming dalawa ni Sir Khalil dahil sa mga sumunod na linggo ay para pa rin kaming aso't pusa. Pero kahit sumasagot-sagot ako sa kanya, ay alam ko pa rin naman yung posisyon ko. Isa akong kasambahay na kailangan siyang igalang. Ngunit minsan, hindi ko talaga napipigilan ang aking bibig dahil nasasagot ko siya. Hey Marian, ipagluto mo nga ako ng pagkain. Bulag ka ba, sir? Hindi mo ba nakikita na may ginagawa ko dito? Ang dami pa kaya nitong nilalaban ko. Kung gusto mong kumain, si Lara yung utusan mo. No, ayoko. Gusto kita. Ano? Gusto mo ako? Baliw ka ba, sir? No, I mean, mas gusto ko na ikaw yung magluluto ng pagkain ko. Kaya sige na, itigil mo na yung paglalaba mo at ipagluto mo na lang ako. Bahala ka din dyan, sir. Marami namang ibang katulong dyan na pwede mong utusan eh. Bakit kasi na kailangan na mano-mano pa yung paglalaban na ginagawa mo? Meron naman kasing laundry kaya bakit hindi na lang yun yung gamitin mo? Pakialam mo ba? May nakasalang na dun, no? Marian, Joke lang, sir. Mas maganda at malinis po kasi kung mano-mano lang. At isa pa tinuruan ako ng nanay ko na kung maglalaba man, dapat gamitin yung kamay ko. Piling damit lang naman yung nilalaban ko gamit yung washing machine nyo. even the blankets and bed sheets? Ibang usapan na yan, sir. Baka buong maghapon na akong nasa labahan kung kakamayin ko pa yung bedsheets. Ang ibig kong sabihin ay etong mga damit. Fine, kung ayaw mo akong lutuan ng pagkain, turuan mo lang ako kung paano maglaba. Ha? Ikaw? Tuturuan kong maglaba ng damit? Nilalagnat ka ba, sir? Gusto mo bang painumin kita ng gamot? Diyos ko, tatawagan ko na ba yung mga magulang mo, sir? You're so OA talaga, Marian. Gusto ko lang naman matuto, okay? Come on, paano ba yan? Tumabi siya ng upo sa akin at kinuha ang damit na kinukusot ko. Agad na kumunot ang kanyang noo nang hindi niya magaya ang ginagawa ko. Huwag kang nga tumatawa dyan. Ang sabi ko, turuan mo ko't hindi tumawa. Paano mo ba kasi nagagawa yan? Bakit hindi tumutunog yung sa akin kapag kinukusot ko? Gusto ko may tunog. Para kang bata, sir. Tumabi ka na nga dyan at pumasok ka na lang sa loob. Mas mabuti pang matulog ka na lang kaysa ginugulo mo ko dito. No, hindi ako aalis dito hanggat hindi mo ako natuturuan kung paano magkusot ng damit na tumutunog. Seryoso ka ba, sir? Sa tingin mo ba nagbibiro lang ako? Ay, sige na nga. Tinulungan ko na lang siya kung paanong maglaban ng damit. Para lang siyang batang nanggugulo sa mga magulang dahil hindi naman siya natututo. Para na nga siyang naliligo dahil sa sobrang basa ng kanyang mga damit. Kulang na lang ay shampoo at sabon. Nakakainis ka naman, sir. Maligo ka na lang kaya. Hindi ka naman marunong eh. Mas pinapatagal mo lang yung trabaho ko. Ayoko nga sabi. Nagsasayang ka lang ng sabon, sir. Kawawa talaga yung magiging asawa mo. Eh di kawawa ka pala. Ha? I mean, kaya ako nga gustong matuto na maglaba para ipaglaba ko siya ng mga damit niya. Ay, ewan ko talaga sa'yo, sir. Tumagal ng halos 5 oras ang paglalaba namin ng damit. Tinulungan niya na rin akong magsampay at mag-dryer para mas mabilis. Are we done na? Oo, sa wakas pwede na akong magpahinga. Anong pahinga? Kaya nga kita tinulungan na maglaba para mapabilis ka. At ipagluto mo na ako ng pagkain. Ano? Mas lalo mo ngang pinatagal yung trabaho ko. Pagod na ako. Masakit na yung balikat at likod ko. Kaya mamaya na lang kita ipagluluto. No, ihiluto nilang kita para gumaan na yung pakiramdam mo tapos ipagluto mo na ako ng pagkain. Ang tigas din ng ulo mo, no? Wala namang malambot na ulo. Nagdahilan pa talaga siya. Ano ba kasing gusto mong kainin? Ipagluluto mo na ako? Hindi. Tinatanong lang kita tapos sa susunod ko na lulutuin. Piloso po. How about your back and shoulders? Hayaan mo na. Hindi naman siguro ako mamamatay kung sakaling ipagluto na muna kita ng pagkain. I want maruya. Diyos ko, maruya lang pala ang gusto mo. Bakit ba? Gusto ko nga kasi ng maruya. Ipagluluto mo ba ako o hindi? Oo na, sir. Baka umiyak ka pa dyan kapag hindi kita pinagluto, no?
Ngumiti si Sir at bigla na lang akong napahawak sa aking dibdib. Bigla na naman kasing bumilis ang pagtibok ng aking puso. Delikado na talaga ako. Pwede mo rin ba akong turuan na magluto? Hindi ka rin marunong magluto? Papakiusapan ba kita kung marunong ako? Sungit mo talaga, Sir. Nagtatanong lang naman ako. Obvious naman kasi tapos tatanungin mo pa. Dali na, turuan mo na ako. Marunong ka bang magprito ng itlog? No, muntik na nga masunog yung kusina namin nung sinubukan kong magprito ng itlog. Ang lungkot naman ng buhay mo. That's why I'm asking for your help. Napailing na lang ako at nagsimulang ihanda ang mga gagamitin. Seryoso siyang nakatingin sa akin na para bang nais niya talagang matuto. Ngayon ay nagpiprito na ako, habang siya naman ay nasa likod ko. Hindi tuloy ako makagalaw ng maayos dahil sobrang dikit niya sa likod ko. Lumayo-layo ka na nga muna. Ang init na nga dito tapos nakadikit ka pa sa likod ko. Dati ka bang tuko? Ang sama mo talaga sa akin, oh. Isumbong kaya kita kay Mom. Samahan pa kita. Ang taray. Ipinagpatuloy ko na lang ang pagluluto habang siya naman ay nasa likod ko pa rin. Pero agad akong napalayo sa kawali nang bigla akong napaso. Hindi kasi sinasadya na napadikit ang daliri ko sa kawali. Aray! Hey! Hindi ka kasi nagdahan-dahan. Patingin nga ng kamay mo. Uy, hindi naman masakit. Anong hindi masakit? Tingnan mo nga yan, namumula na. Dadalhin kita sa ospital. Ang OA mo, Sir, paso lang naman to. Hindi na kailangang dalhin sa ospital. Praning ka rin eh. Concern lang naman ako sa kalagayan mo. Hindi naman ako mamamatay sa simpleng paso lang. Masamang damo ako. At isa pa, malayo to sa bituka. Kahit na. Tara na, pumunta na tayo sa ospital. At baka mas lalo pang maging malalayan. Tama na yung pagiging OA, Sir. Ipagpatuloy na lang natin tong pagluluto. Kahit na umaangal siya ay pinagpatuloy ko na lang ang pagluluto. Hanggang sa matapos akong magluto ay nangungulit pa rin sa akin si Sir na pumunta kami sa ospital. Masarap ba? Yeah, masarap. Pwede na akong mag-asawa? Yeah, pwede mo na akong asawahin. Hindi, ayoko sa'yo. Baka araw-araw lang tayong mag-away. Ang gusto ko maging asawa, si KL. KL na naman. Bakit ba? Gusto ko siya. Hindi ka naman niya gusto. Wala akong pakialam, basta gusto ko pa rin siya. Paano kung may ibang nagkakagusto sa'yo? Bibigyan mo ba sila ng chance na ligawan ka? Hindi. Si KL lang yung gusto ko. Nagtaka ako nang bigla na lamang siyang umalis sa harapan ko, dala ang maruya. Kung minsan talaga ay hindi ko maintindihan ang ugali ni Sir. Tinutopak na naman yata. Palagi naman siyang ganyan. Minsan ay nagtatampo sa akin kahit hindi ko alam kung ano yung dahilan. Sa paglipas ng mga araw ay hindi kami nagkibuang dalawa ni Sir Khalil. Hindi ko alam kung may nagawa ba o nasabi akong mali, pero hinayaan ko lang siya. Naging abala din ako sa trabaho ko kaya hindi ko namalayan na tumatagal na palang hindi kami nagpapansinan. Samahan mo ko. Punta tayo ng mall. Si Lara na lang, Sir. Hindi mo ba nakikita na nagdidilig ako ng halaman? Ilang weeks mo kung hindi pinapansin tapos bigla mo akong uutusan? Ikaw dapat yung dinidiligan para lumaki ka. Pasmado talaga yung bibig mo, Sir, no? Tapalan ko kaya ng tape yan. Nagsasabi lang naman ako ng totoo, Marian. Maliit ka naman talaga kaya dapat lang na diligan ka. Hindi naman ako halaman para diligan. Samahan mo na lang kasi ako. Come on, I'll treat you. Treat me? Yes, I will treat you better. I mean, ililibre kita ng kahit na anong gusto mo. Sabi mo yan wala nang bawian. Bibilhan mo ako ng kahit anong gusto ko. Oo na, kaya magpalit ka na ng damit mo at samahan mo ako. Bilisan mo dahil baka magbago pa yung isip mo. Hindi pwede. Sinabi mo na yon kaya walang bawian. Bago pa muling magsalita si Sir Khalil, ay agad na akong tumakbo sa loob ng mansyon. Dumiretso ako sa aking kwarto at nagpalit ng pants at blouse. Nang sa tingin ko ay maayos na yung itsura ko, agad na akong pumunta sa garahe at naroon na rin si Sir Khalil. Ano nga pala yung gagawin natin sa mall? May gusto ka bang bilhin? Wala naman. Naboboard lang kasi ako sa mansyon kaya gusto ko lang na lumabas. Bored ka lang pala. Pero bakit sinama mo pa ako? Kita mo naman na may ginagawa pa ako, 'di ba? Ang daldal mo.
Sasamahan mo lang naman ako. And besides, I am more comfortable when I am with you. Ayoko sa ibang maid. Mas gusto kita kaysa sa kanila. Pakiramdam ko ay namula na ang aking pisngi dahil sa sinabi ni Sir Khalil. Hindi ko alam kung may ibig sabihin yun pero biglang umasa ang puso ko. Hindi. Mali. Huwag kang umasa, Marian. Anong binubulong-bulong mo dyan? Siguro sinusumpa mo na ako, no? May bala ka na sigurong ipakulam ako. Bakit mo alam? Marian! Joke lang, sir. Tumahimik na lang ako hanggang sa makarating kami sa mall. Pagkababa pa lang namin sa kotse ay pinagtitinginan na kaagad kami ng mga tao. Kahit nasa parking lot pa lang kami. Hanggang sa makapasok sa mismong mall. Artista ka ba, sir? What? Kanina pa tayo pinagtitinginan, lalo na ng mga babae. Sabihin mo nga sa akin, artista ka talaga, no? Pa-autograph naman dyan. Hindi ako artista, Marian. Gwapo lang kasi ako kaya nakatingin sila sa akin. At narito na naman po ang bagyong Khalil. Panira ka talaga. Come on, saan mo gustong pumunta? Lilibre mo naman ako, diba? Tara sa bookstore. May sinabi ba akong ililibre kita? Parang wala akong naaalala. Gusto mong batukan kita para maalala mo? Brutal mo talagang babae ka. Biglang hinawakan ni Sir Khalil ang aking kamay at hinila. Ito na naman yung aking puso na bumibilis sa pagtibok ng dahil kay Sir Khalil. Siguro ay kailangan ko nang magpatingin sa doktor. Dahil baka may sakit na ako tapos wala pa pala akong alam. Go on, pumili ka ng gusto mo. Agad na nagningning ang aking mga mata dahil sa sinabi ni Khalil. Hindi na ako nag-aksaya pa ng panahon dahil agad na akong pumunta sa libro ni KL. Do you like these books? Oo, pati nga siya gusto ko rin eh. Paano mo naman nasabi na gusto mo siya? As far as I know, hindi pa nire-reveal ni KL yung sarili niya sa public. Nung nakaraan ko pa napapansin, kilala mo talaga si KL? Fan ka rin ba niya? Of course I know him. He's the best writer I've known in my entire life. Sagutin mo na yung tanong ko, Marian. Nagsungit ka agad? Oo nga, hindi ko pa nakikita si KL. Pero ewan ko ba sa sarili ko, gusto ko na siya noon pa man kahit na wala akong ideya kung ano yung itsura niya. Gusto ko yung paraan niya ng pagsulat. Simpleng mga libro lang naman yung sinusulat niya pero kinikilig ako. Madalas kong isipin na ako yung female lead sa librong sinusulat niya. What if babae pala si KL? Ano yung gagawin mo? Wala. Alam ko naman kasi yung limitations ko bilang fan niya. Hindi ako tulad ng ibang fan dyan na masyadong wild. Sarap nilang kutusan sa noo nang matauhan sila. Anong gagawin mo kapag nakita mo siya? Malabo namang mangyari yan, sir. Walang nakakaalam kung ano ba talaga yung totoong pagkatao ni KL. Pero kung mabibigyan ako ng pagkakataon na makita siya, ay talagang hahalikan ko yung buong mukha niya. Wala akong pakialam kung babae siya basta mahalikan ko siya. Isang dream come true kapag nagawa ko yun. I can help you with that. Ha? Nababaliw ka na ba, sir? Isusumbong kita kay Ma'am Lillian at Sir Cairo. Siguro nag-a-addict ka na, no? Dapat ka nang ipasok sa rehabilitation center. Wala ngang nakakakilala kay KL, diba? Don't underestimate me, Marian. Kaya kong gawin ang lahat. Bahala ka nga dyan. Nagpatuloy na lamang ako sa pagkuha ng mga libro ni KL na wala pa akong copy. Hindi na ako nag-abalang tignan ang presyo dahil si Sir Khalil naman yung magbabayad sa lahat. Hindi na rin ako nahiya dahil komportable na ako sa kanya kahit pa palagi kaming nag-aaway. Grabe, buo na yung araw ko. Maraming salamat dito, sir ah. Teka, ano nga ba yung ulam natin kanina? Yun na lang yung lulutuin ko sa'yo araw-araw para araw-araw ka ding mabait sa akin. Ang OA mo, Marian. Mabait naman talaga ako. Hindi kaya. Mahangin ka. Inis nga ako sa'yo eh. Whatever. Kumain na lang tayo bago umuwi. Baka hinahanap na rin tayo sa mansyon. Teka, huwag tayo dito sa mamahaling restaurant. Nakakahiya naman. Bakit ka naman mahihiya? Gwapo ako kaya huwag kang mahiya. Yabang mo talaga, no? Tuluyan na akong hinila ni Sir Khalil sa isang mamahaling restaurant. Nahihiya ako dahil halatang mayayaman na tao lamang ang kumakain doon. What do you want to eat? Ikaw? Wala ako sa menu, babe. Ang ibig kong sabihin, ikaw na yung pumili.
Pilipit na yung dila ko bago ko pa mabasa yung mga putahe na nasa menu. Nagkibit-balikat lang si Sir Khalil at nag-order na ng pagkain. Hanggang sa matapos kumain ay tahimik lang ako, habang siya naman ay panay ang salita. Masyadong okupado ng aking isip ang tinawag niya sa akin kanina. Kumusta ang date? Gaga, hindi naman kami nag-date. Sinamahan ko lang siya dahil bored na daw siya. Asus! Huwag ka na nga magsinungaling sa akin. Alam mo bang lahat kami tinatanong ni Sir Khalil kung nasaan ka? Akala nga namin may atraso ka na naman sa kanya kaya hinahanap ka niya eh. Hoy, grabe kayo sa akin. Wala akong ginagawang masama kay Sir Khalil ha. Nililiis mo lang ang topic natin. Kumusta nga kasi ang date ninyo? Ang kulit talaga ng lahi mong babae ka. Hindi nga kami nag-date, okay? O sige, sabi niya ililibre niya ako kaya pumunta kami sa bookstore. Pinag-usapan naming dalawa ang baby loves kong si KL. At alam mo ba ang sabi niya sa akin? Abay, ihaharap niya raw sa akin si KL. Baliw ba siya, Lara? Ni anino nga ni KL hindi natin alam tapos iharap niya pa sa akin. Naku, sasabihin ko talaga kay ma'am at sir na baka nag-a-addict na yung anak nila. Grabe ka naman mang judge ha? Di ba nga sabi sa kanta? What are you willing to do? Ay ewan, maiwan na nga muna kita. Asus! Ako ang kinikilig sa inyong dalawa eh. Hindi na ako magugulat kung ligawan ka ni Sir Khalil. Asa ka, hindi yun mangyayari. Kinabukasan ay maaga akong nagising upang maghanda ng umagahan. Pero alas 8 na ay hindi pa rin bumababa si Sir Khalil. Wala si na Ma'am Lilian at Sir Cairo. Dahil pumunta ang mga ito sa ibang bansa. Nagkaroon daw ng emergency sa isang branch sa kumpanya sa Canada, kaya agad na umalis. May nahanap ka no? Ang aga pa pero si Sir Khalil agad ang hinahanap mo. Ay, pumapag-ibig ka na talaga, Marian. Dalaga ka na. Tigilan mo nga ako, Lara. Natural lang na hanapin ko siya dahil anak siya ng boss natin kaya dapat nating siyang pakainin. Baka mawalan tayo ng trabaho kapag pinabayaan natin siya. Defensive much, Marian. Puntahan mo na sa kwarto ang bebe mo para malaman mo kung ano nangyari sa kanya. Che. At dahil hindi ako mapakali ay agad akong pumunta sa kwarto ni Sir Khalil. Sir, nandiyan ka ba? Buhay ka pa ba? Magsalita ka kung buhay ka pa. Ano ang trip na yan, sir? Kailan mo pa pinangarap na maging lumpia? Marian. Ako nga, bumangon ka na, sir. Baka pagalitan pa ako ni Ma'am Lilian kapag nalaman niya na hindi kita pinapakain. Ayokong mawala ng trabaho. I'm cold. Ha? Tirik na tirik yung araw sa labas tapos nilalamig ka? Seryoso ako, Marian. Hindi naman umulan kahapon pero bakit may lagnat ka? Hindi ko rin alam. Can you cook sopas for me? O sige, gusto mo bang tawagan ko si na Ma'am Lilian para ipaalam na may sakit ka? No. I mean, wag na. Baka mag-alala lang sila sa akin. Masyado nang pagod si na mom and dad sa trabaho kaya ayoko na silang guluhin. Sige na nga. Sandali lang, magluluto lang ako ng request mo. Magpahinga ka na lang muna dito. Ano na? Hindi mo pa rin kasama ang bebe mo? Tigilan mo nga ako, Lara. Nilalagnat siya kaya hindi siya makababa. Lagnat? Hindi naman umuulan ah. Tirik ang araw sa labas. Ewan ko ba sa katawan ni Sir Khalil? Nag-request siya ng sopas kaya magluluto ako ngayon. O sige na, ipagluto mo na ng sopas ang bebe mo. Lara, lumayas ka nga sa harapan ko at baka isahog kita sa sopas. Oo na. Mabilis kong tinapos ang pagluluto ng sopas at agad na dinala sa kwarto ni Sir Khalil. May dala na rin akong gamot para mainom niya pagkatapos kumain. Bumangon ka na, sir. Kainin mo na tong request mo. Subuan mo ako. Ano ka, bata? Bakit? Bata lang ba yung dapat na subuan? Sige na nga. Kinuha ko ang kutsara at sinimulan ko na siyang subuan. Nakangiti naman siya habang nakatitig sa akin at ramdam ko naman ang pagbilis ng pagtibok ng aking puso dahil sa kanya. Nang matapos ang kumain ay pinainom ko na rin siya ng gamot. Aalis na sana ako ngunit agad akong napahiga sa kama nang bigla niyang hawakan ng braso ko. Hoy! Bitawan mo nga yung braso ko, sir. Ibabalik ko na sa kusina tong pinagkainan mo. Dito ka na lang muna. I want to hug you. Tuluyan na akong niyakap ni Sir Khalil.
Para akong tuod habang siya naman ay nakasiksik ang mukha sa leeg ko. I want to court you. Ano? Court? Hindi naman ako marunong mag-basketball. Ang ibig kong sabihin, gusto kitang ligawan. Ano? Bakit mo naman ako liligawan? Nagdidiliryo ka ba? Hindi. Totoo ang sinasabi ko, Marian. Liligawan kita dahil gusto kita. And you can't say no to me. Sir. Tawagin mo na lang ako sa pangalan ko. Or much better, kung babe. Future girlfriend naman kita kaya ayos lang sa akin. Ano bang sinasabi mo, sir? May sakit ka lang kaya mo yan nasasabi. Naniwala ka naman na may sakit ako. Oo, mainit ka kaya kanina. It was just a lie. Naglagay ako ng bawang sa kilikili ko para uminit yung temperatura ko sa katawan. Gusto ko kasing magpalambing sa'yo. Tapos naalala ko na hindi ka pala marunong maglambing. At wala rin tayong relasyon. Kaya kahit na torpe ako, umamin na ako sa'yo ngayon. Baliw ka na, sir. Yes, I know. Pero mas mababaliw ako kapag hindi ko pa ito nagawa. Nagulat ako nang biglang hawakan ni Sir Khalil ang aking mukha at naramdaman ko na lang ang paglapat ng kanyang labi sa akin. Nakatitig lang ako sa kanya habang siya naman ay nakapikit ang mga mata habang hinahalikan ako. I will court you, Marian. Kaya ihanda mo yung sarili mo na mahulog sa akin. Sasaluhin naman kita kaya wala kang dapat na ipag-alala. Tinutuo nga ni Khalil ang sinabi niya sa akin. Sa mga lumipas na araw ay niligawan niya ako at alam na rin yun ng mga tao sa mansyon. Maging ang mag-asawang Lacosta nga ay alam na rin at suportado pa ang panliligaw sa akin ng kanilang anak. Nagagalit siya kapag tinatawag ko sang sir kaya Khalil na lang yung tawag ko sa kanya. Diyos ko, saan mo na naman ba ako dadalhin, Khalil? Relax, babe. Aakyat lang tayo ng bundok. Date natin to kaya wag ka nang magreklamo. Ano? Aakyat ng bundok? Parang nung isang araw lang namangka tayo para manghuli ng isda. Ibang klaseng date naman yung mga gusto mo, no? Panliligaw ba talaga tong ginagawa mo sa akin o baka naman pinapahirapan mo na ako? Ang sakit na ng tuhod ko. Rarayumahin na yata ako eh. Kilala kita, babe. Ayaw mo naman na dalhin kita sa mamahaling restaurant kaya naisip ko na sa mga ganito na lang tayo mag-date. At para namang hindi ka nasisiyahan sa mga date natin. For sure ay nahuhulog ka na rin sa akin. Maybe you like me na pero hindi mo pa sinasabi sa akin. Come on, babe. Sagutin mo na kasi ako. Aaminin kong nahuhulog na nga ako kay Khalil. Hindi ko naman yun maiwasan dahil kahit na mayabang siya, ay maalaga naman siya sa akin. Pinakita niya sa akin kung paano siya mag-alaga at pinaramdam niya rin sa akin na gusto niya ako. Che, magtiis ka. Kung gusto mong sagutin kita ay mag-effort ka pa. Oo na. Alam ko naman na gusto mo na rin ako pero sige. More surprise pa and more hikings to come. Tara na. Sobrang ganda ng tanawin dun kaya mawawala yung pagod mo. Makalipas ang ilang minuto ay nakarating na kami sa aming pupuntahan. Ni hindi ko nga alam kung anong lugar ba to. Pero hindi ko na rin nagawang magtanong. Maganda ang tanawin na nakikita ko at hindi ko napigilan ang sarili kong mamangha. Inalalayan ako ni Khalil sa paglalakad para makapunta kami sa parte na mas maganda ang tanawin. Pinasakay pa niya ako sa likod niya at wala akong ibang nagawa kundi ang pumayag kahit na matindi ang pagtanggi ko. Sarap! Pasalamat ka, mahal kita. Ikaw lang yung babaeng pinasakay ko sa likod ko. Mahal? Akala ko ba gusto mo lang ako? Hindi ba pwedeng nag-evolve? Babe, sa araw-araw na magkasama tayong dalawa, hindi ko na napigilan yung sarili ko na mahulog na sa'yo. Well, kahit na palagi mo akong sinusungitan, ay nasungkit mo naman yung puso ko. Hulog na ako sa'yo kaya dapat lang na panagutan mo tong puso ko kung ayaw mong isumbong kita sa pulis. Hindi ko alam na may tinatago ka rin palang kakornihan sa katawan. Hindi ako corny, no? Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Basag trip ka talaga. Natawa ko dahil sa inakto ni Khalil. Para sang bata na hindi napagbigyan ng gusto. Hindi ko na rin mapigilan ang sarili ko na halikan siya sa pisngi. Ramdam ko na natigilan siya pero agad din namang umiti.
Isa pa nga. Abuso ka. Hinalikan lang naman kita kasi ang cute mo kanina. Bayad ko na rin yun sa'yo dahil nandito ako sa likod mo. Kailangan ka lang palang buhatin para halikan mo ko. Sige, araw-araw na kitang bubuhatin. Khalil! Joke lang, babe. Nandito na pala tayo. Look, for sure magugustuhan mo to. Napatingin ako sa aming harapan at halos mapanganga ako dahil sa tanawin na nakikita ko. Ibinaba ko ni Khalil kaya parang bata akong tumakbo para mas lalong masilayan ang tanawin. Nang nasa itaas na kami ng bundok, ay hindi ko inaakala na ganito pala kaganda dito. Abala ko kakatingin sa tanawin nang biglang may mga kamay na pumulupot sa aking bewang. Alam kong si Khalil yon kaya hindi na ako umangal. Nagustuhan mo ba? Oo naman. Bakit ngayon mo lang ako dinala dito? Halos murahin mo na nga ako kanina eh. Sorry na nga. Babe, I know hindi mo pa ako sinasagot pero alam ko rin naman na sasagutin mo ako kasi ako na to eh. Susi ka pa ba? Dinaig mo pa yung hangin dito sa bundok dahil sa yabang mo, no? Ito naman, hindi mabiro. As I was saying, 100% sure ako na sasagutin mo rin naman ako. Hindi ako nangangako sa'yo kasi naniniwala ako na lahat ng pangako ay napapako. Kaya ipapakita ko na lang sa'yo kung paano ako magmahal. Ipaparamdam ko sa'yo kung paano matrato ng tama. Lahat ibibigay ko sa'yo kahit na imposible kasi mahal kita. Damn, I could even give you the moon if you want. Sino ako? Si Gru na gustong makuha yung moon? Sinong Gru? Yung leader sa mga minions. Naisingit mo pa talaga yun, no? Sinusubukan ko lang naman na magpakasweet dito tapos binabara mo na naman ako. Ikaw naman kasi. Alam mo naman na imposible rin na makuha yung moon tapos babanat ka ng ganun. Baliw ka talaga. Baliw sa'yo. Dinamay mo pa talaga ako. Marian, ang sama mo sa akin. May boyfriend na nga ako, diba? Kaya hindi kita pwedeng sagutin. Who the heck is your boyfriend? Si KL. Hindi pa kami nagbe-break sa utak ko kaya hindi pa kita sasagutin. Magtatak sila ho kay KL kapag ginawa kong sagutin ka. KL na naman. Hindi mo pa nga siya nakikita, diba? Paano kung pangit pala siya? Huwag mo ngang siraan sa akin si KL. Pangit mo ka bonding. Makipag-break ka na sa KL na yan para sagutin mo na ako. Dali na. Hindi pwede. Mahal ko siya. Pero mas mahal mo ko. Say what? Saan mo naman nakuha yung ideyang yan? Come on, babe. Huwag ka na nga magkaila sa akin. I saw your diary. At nabasa ko yun. Sinulat mo doon na mas mahal mo ko kesa kay KL. Teka, paano mo yung nakita? At sino may sabi sa'yo na basahin mo yung diary ko? Naiwan mo sa kusina yung diary mo. Siyempre, curious lang naman ako kaya binasa ko na. Sorry kung nangialam ako sa mga gamit mo pero curiosity killed the cat. Aminin mo na sa akin na mahal mo ko and make me the happiest man alive. Mariin kong ipinikit ang aking mga mata at tinignan si Khalil. Ano pa ang silbi ng pag-iwas ko gayong nabasa na niya ang diary ko? Bakit ko ba kasi naiwan yun sa kusina? Minsan talaga ay gusto ko na lamang kaltukan ang sarili ko. Fine, mahal kita. Nung una, naiinis ako sa'yo kasi masyado kang mahangin. Nakakainis yung pagmumukha mo, gusto kong suntukin. Ang brutal mo talaga, mahal ko. Pero habang tumatagal, ay naiinis na rin ako sa puso ko. Kasi bakit mabilis ang tibok niya kapag andyan ka? Akala ko nga may sakit na ako sa puso pero wala pala. Na-realize ko na may nararamdaman na pala ako sa'yo. Tapos nagpaalam ka pa sa akin na liligawan mo ko. Doon kita mas lalong nakilala. Ipinaramdam mo din sa akin kung gaano ako kahalaga sa buhay mo. Ipinakita mo sa akin na mahal mo nga talaga ako. At sino naman ako para hindi mahalin yung isang katulad mo? Tama ka nga kanina. Ikaw na yan tapos susi pa ako. Nagbibiro lang naman ako kanina. Totoong joke naman yun eh. Kung hindi ko pa nakita yung diary mo, talagang hindi mo pa ako sasagutin, no? Sino ba kasing may sabi sa'yo na sinasagot na kita? What? Hindi mo pa rin ako sasagutin? Akala ko ba mahal mo ko? Oo nga, mahal kita. Pero boyfriend ko pa rin si KL. Makipag-break ka na sa kanya. Hindi pwede. Oo, pwede. Iiyak ako dito. Ano ka, bata? Bakit?
Bata lang ba yung pwedeng umiyak? Ewan ko sa'yo. Dali na kasi. Oo na, sinasagot na kita. Talaga? Sinasagot mo na ako? Paulit-ulit? Gusto mong bawiin ko? No, wala nang bawian. Hindi ka makikipaghiwalay sa akin dahil hindi ako papayag. Mahal mo ko at mahal din kita. Habang buhay ka na sa akin. Paano kung mamatay ako kasi nabunggo ako ng e-bike na fully charged? Say what, baby? E-bike na fully charged? Oo, marami ng e-bike ngayon. Bibili nga ako 10 para astig. Babe, kung sakali mang mangyari yun, ipapasunog ko lahat ng e-bike sa buong mundo. Pero mas maganda siguro kung iposas na lang kita sa akin para hindi ka kung saan-saan pumupunta. What do you think? Che, tigilan mo nga ako. Basta wala nang iwanan. Hanggang sa dulo na to. Oo na, hanggang dulo. Mabilis lang na lumipas ang mga buwan. Halos 8 months na rin yung lumipas. Mas lalong naging sweet sa akin si Khalil. Hindi ko nga inakala na may iba pa pala siyang ugali. Akala ko ay pagiging masungit lang. Ipinaramdam niya sa akin kung gaano niya ako kamahal. Palagi niya akong binibaby. Talagang hindi ako nagsisisi na sinagot ko siya. Alam na rin ng mga magulang ni Khalil na meron kaming relasyon. At masaya ako dahil tanggap nila ang namamagitan sa aming dalawa. Suportado pa nga nila kami. Pero kahit na may relasyon kaming dalawa ni Khalil, ay hindi ko pa rin naman nakakalimutan ang trabaho ko dito sa mansyon. Come on, babe. Isubo mo na kasi tong saging ko. Khalil, ano ba? Ang pangit ng term mo. What? Wala naman akong sinasabing masama. Sige na. Isubo mo na tong saging ko. Kainis ka talagang lalaki ka. Nakikita mo na nga na naguhugas pa ako dito pero ginugulo mo na naman ako. Bakit pa? Ayoko lang naman na nagugutuman yung girlfriend ko. Baka mamaya manghina ka bigla tapos mamatay ka at iwan mo ko. Paano na lang ako kapag wala ka sa piling ko? Baka sumunod ako sa'yo niyan. Ang OA mo naman, no? Kung ano-ano na naman yung pumapasok sa isipan mo. Ang lawak din talaga ng imagination mo. Mag-writer ka na lang kaya. Pwede rin naman tapos tatalunin ko na si KL para mawala na rin siya sa isip mo. Hindi yun mangyayari. Dahil di hamak na mas magaling si KL kesa sa'yo. Speaking of KL, meron siyang bagong story na nilabas ngayon sa site niya. Inaabangan ko na nga yung update niya eh. Kada Friday lang kasi siya nag-update. Familiar nga sa akin yung storyng sinusulat niya. Ako yung boyfriend mo pero sa ibang tao ka humahanga. Hindi kita boyfriend, kabit lang kita. Marian. Joke lang. Alam mo namang mahal kita eh. Nilalambing mo lang ako kasi ayaw mong nagtatampo ako. Ayaw mo lang akong suyuin eh. Ayaw ko talaga. Masyado ka kasing pabebe kapag nagtatampo ka. Parang ikaw nga yung babae sa ating dalawa eh. Sinusuyo mo rin naman ako kapag nagtatampo ako. Ay, mahal na mahal mo talaga ako, babe. Napairap ako dahil sa sinabi ni Khalil. Totoo naman kasi yung sinabi niya. Kahit na palagi siyang nagtatampo sa akin dahil bukang bibig ko raw si KL, ay palagi ko naman siyang sinusuyo. Ang hirap kasi kapag nagtatampo siya sa akin. Hindi ako makatulog sa gabi. Ay bahala ka dyan. Lumayo-layo ka nga sa akin at naglilinis pa ako. Fine, aalis na muna ako. Napailing na lamang ako habang pinagmamasdan si Khalil na umalis. Paniguradong nagtatampo na naman siya sa akin. Parang bata lang. Ang haba talaga ng hair ng best friend ko. Wait nga at baka natatapakan ko na. Ewan ko sa'yo, Lara. Pareho lang kayo ni Khalil na OA din. Asus! Sabi ko na nga ba't kayong dalawa rin na magkakatuluyan. Patanggi-tanggi ka pa nung una tapos bibigay ka rin pala. Maharot na babaeng to. Abnormal kasi yung puso ko. Tumibok sa kanya. At sino ba naman ako para pigilan to, diba? Bagay na bagay talaga kayong dalawa. Sa'yo lang lumalabas sa makulit na side ni Sir, no? Kahit naman isip bata siya, mahal ko siya eh. Abay ako sa kasal nyo, ah. Anong kasal? Kabago-bago pa lang ng relasyon naming dalawa. Ano naman? For sure ay doon din naman papunta ang relasyon yung dalawa. At hello, 25 ka. 28 na rin naman si Sir. Perfect age for marriage. Kung sakali mag-propose ba siya sa'yo, pakakasalan mo rin siya? Papayag ka rin ba? Oo naman. Sino ba ako para tumanggi? Mahal ko siya at ganun din naman siya sa akin. Talagang sasagutin ko siya kaagad. Ay, ready to settle down na pala eh. Oo, alam mo naman na bata pa lang ako.
Ideal age ko for marriage is 25 at mahal ko si Khalil. Ay, sana all na lang talaga. Magtrabaho na nga lang tayo kung ano-ano na naman yung pinagkukwentuhan nating dalawa. Kinabukasan ay day off ko at ang bala kong pahinga ay napunta sa date namin ni Khalil. Niyaya niya akong lumabas at pumayag naman ako. Baka kasi magtampo na naman siya. Kasama nga kita pero diyan ka naman nakatutok sa phone mo. Babe, mas gusto mo ba yung phone mo kaysa sa akin? Mamaya ka na magpa-baby. Nag-update na kaninang umaga si KL. Kailangan ko pa tong mabasa. KL na naman. Mas gwapo kesa doon. Hindi. Feeling ko mas gwapo si KL. Paano mo naman nasabi na mas gwapo siya kesa sa akin? Wala. Feeling ko lang talaga. Ako yung boyfriend mo pero mas pinapanigan mo siya. Hindi na kita bati. Napailing na lamang ako nang biglang tumalikod sa akin si Khalil. Nasa park kami ngayon at nagpipiknik. May nakalatag na blanket. Nakaupo ako habang si Khalil naman ay nakaunan sa akin. Yumuko ako upang makita ang mukha ni Khalil. Pero iniwas niya sa akin ang kanyang mukha. Pinilit ko siyang iharap sa akin at mariin na hinalikan ang kanyang pisngi. Nagtatampo na naman ang baby damulag ko. Sorry na, baby damulag ko. Alam mo naman na bago ka pa dumating sa buhay ko, nauna na si KL, diba? Alam mo rin na idol ko siya matagal na. Isang beses sa isang linggo lang din nag-update si KL kaya palagi ko tong inaabangan. Hindi, mas gusto mo si KL, diba? Sa kanya ka na lang. But pinamimigay mo na ba ako? Siyempre hindi. Papakasalan pa kita eh. Kaya hindi ka pwedeng mapunta sa iba. Joke lang naman yun tapos sineseryoso mo talaga. Ikaw din kasi. Feeling ko pinamimigay mo na ako kay KL eh. Hindi pa ako baliw para ipamigay ka, no? Pinaghirapan kita kaya akin ka lang dapat. Oo na po, mahal kita Khalil. Mas mahal kita, Marian. Come on. Kung talagang mahal mo ako, subuan mo ko ng ubas. Ay sus, gusto mo lang palang magpalambing eh. Dali na. Oo na, eto na. Babe, ilan nga pala yung gusto mong maging anak? Bakit mo naman yan natanong? Sagutin mo na lang ako. 3. Eh? Bakit 3 lang? Dapat 1 dosena. Anong palagay mo sa akin? Baboy na kayang mag-anak ng ganong kadami? Abay maawa ka naman sa matres ko. The more the merrier. Pero final na talaga yung 3 lang. Kahit 11 ayaw mo. Khalil! Loh, galit na naman siya eh. Pero kung 3 lang talaga yung gusto mo, sige. Ikaw yung masusunod. Kung ilan yung magiging anak natin. Talagang sigurado ka na sa akin. Oo naman, bakit hindi? Pinaghirapan kita kaya dapat lang na sa akin ka rin ikasal. Oo na. Hapon na nang makauwi kami ni Khalil galing sa cafe. Naging masaya din naman ang date naming dalawa kahit pa oras-oras na lang yatang nagtatampo sa akin si Khalil. Nakafocus daw kasi ako masyado sa phone ko. Ang ganda ng ngiti natin ah. Kumustang date? Ayos lang naman. Masaya ang date namin ni Khalil kahit na nagmamaktol siya na parang bata. Nagsiselos na naman siya kay KL. Ay, speaking of KL. Hindi ka maniniwala sa sasabihin ko, Marian. Oh my God talaga. Bakit? Anong nangyari? Nag-update si KL ngayon lang. Anong update? Magkakaroon daw siya ng book signing at fan meeting. Chance mo na to para makita siya. Hala, talaga? Hindi ka ba nagbibiro, Lara? Talagang magkakaroon siya ng book signing? Oo nga. Bakit ba ayaw mo maniwala sa akin? Hindi ka naman kasi fan ni KL kaya hindi ako maniniwala sa'yo. Gaga, masama na bang magbago? Di ba nga nangihiram ako sa'yo ng isang book ni KL at nagustuhan ko yon. Gets na kita kung bakit adik ka sa kanya, Marian. Kaya naman pala eh. O diba? Ayaw mo pa kasing maniwala sa akin. Pero seryoso, kailan daw ba yung book signing ni KL? Bukas na ba? Saan pwedeng kumuha ng ticket? Hala, baka maubusan ako. Sandali, ilan na ba yung perang naipon ko? Kasya na ba yun para sa book signing ni KL? Excited na ako makita siya. Bahala na magtampo sa akin si Khalil. Ang importante, makita ko na sa personal si KL. Ay, ibang klase rin. Pababayaan mong magtampo sa'yo si Sir Khalil? Si KL na to, Lara. Makikita ko na rin sa wakas ang matagal ko ng idol. Susuyuin ko na lang si Khalil. Hindi na lang ako magpapaalam sa kanya para hindi niya malaman na pumunta ako sa book signing ni KL.
Gaga, di mas lalo siyang nagalit sa'yo. Shh ka lang para hindi niya malaman. Ano na? Nakabili ka na ba ng ticket? Baka maubusan tayo. Oo naman, dinamay na kita dahil baka magkaubusan pa. Salamat! Next Saturday ang book signing niya, kaya ihanda mo ng pinakamaganda mong damit. Oo naman, Lara. Maraming salamat ulit. Isang linggo nga ang lumipas at ngayon nga ay book signing na ni KL. Pasaway na nga talaga ako dahil hindi ako nagpaalam kay Khalil. Sakto rin na wala siya sa mansyon kanina dahil may kailangang asikasuhin kaya talagang hindi na ako nagpaalam sa kanya. Ang daming tao. Oo nga, ang dami kong kaagaw kay KL eh. Hindi na ako makikipagsiksikan sa kanila no, may Khalil na ako. Di ikaw na. Tara na nga, gusto ko na siyang makita. Kahit na marami ang mga tao ay talagang nakipagsiksikan ako. Nagsisimula na rin ang book signing pero hindi ko makita ang mukha ni KL. May pila naman pero dahil nga maliit ako ay talagang hindi ko siya makita. Napahiwalay na din ako kay Lara dahil sa dami ng mga tao. Hanggang sa ako na yung next na aakyat ng stage. Tinignan ko yung dress na suot ko dahil baka meron yung dumi o ano. At nang makitang wala namang mali, ay lumingon ako sa harapan. Ngunit gano'n na lamang ang gulat ko nang makita kung sino talaga si KL. Napahawak ako sa aking bibig habang pinagmamasdan si KL na nakangiti sa akin. Ikaw? Teka, paano yun nangyari? Nagbibiro ka lang ba? Totoo ba tong nakikita ko? Nakatitig lang ako sa kanya dahil hindi pa rin ako makapaniwala. Ang idol ko at matagal ko nang gustong makita na si KL ay walang iba kung hindi si Khalil, ang anak ng boss ko. Hi babe. Huwag mo nga ako ma-babe dyan. Ano to? Nagbibiro ka lang ba? Ikaw si KL? Wala na akong pakialam kung marami ang nakatingin sa amin dahil mas mahalaga na malaman ko kung nagbibiro lang ba o hindi si Khalil. Kasalanan mo kung bakit ako lumantad sa publiko. Ano? Bakit kasalanan ko pa? Palagi mo na lang kasing bukang bibig si KL. Kahit na alam ko naman na ako at si KL ay iisa lang, hindi ko pa rin maiwasan na magselos. Baliw na nga yata ako dahil pati sarili ko pinagseselosan ko. Dahil gusto mo si KL. Babe, alam kong gulat ka, pero totoo tong nakikita mo. Ako, si KL. Nakakainis ka, bakit di mo naman sinabi sa akin? Para kaming nasa teleserye dahil sa ginagawa namin ngayon. Ang mga tao ay nakatutok sa amin na para bang inaabangan kung ano yung mga susunod na eksena. I'm sorry, okay? Wala naman talaga akong balak na ipakilala sa'yo na ako talaga si KL. Pero naiinis kasi ako. Nagsiselos ako kay KL kahit na ako naman talaga siya. Karapatan mo din naman na malaman kung sino talaga ako. Dahil sa gagawin kong to, ay nasisigurado kong magsasama na tayo habang buhay. Nagulat ako nang bigla siyang lumuhod sa aking harapan. May inilabas siyang maliit na box mula sa kanyang bulsa. At nang buksan niya yon, ay bumungad sa akin ng isang gold ring. Babe, alam ko na bago pa lang yung relasyon nating dalawa. Pero sigurado na talaga ako sa'yo. Unang kita pa lang natin ay talagang nabighani na ako sa'yo. Pero masyadong mainit yung dugo mo sa akin. Alam mo ba kung bakit ikaw yung palagi kong inuutusan? Dahil gusto kong magpapansin sa'yo. Kung hindi ko yun gagawin ay malamang hindi tayo magiging malapit sa isa't isa. Kahit pa palagi mo akong tinatarayan, ayos lang sa akin. Kasi ang mahalaga ay pinapansin mo ako. Masyadong makulit yung puso ko. Nahulog siya sa masungit na kagaya mo. Kahit anong pilit kong ibaling sa ibang bagay ang atensyon ko, ay bumabalik pa rin ako sa'yo. Baliw na nga yata talaga ako. Kasi kahit na wala namang tayo, ay niisip ko na kaagad yung magiging buhay natin sa future. You can't blame me, babe. Masyado akong tinamaan sa'yo. Kaya kahit ano na lamang yung naiisip ko. Alam mo ba nung sinagot mo ako na yata yung pinakamasayang tao sa buong mundo. Kasi sa wakas, ay nasa sakin na ang babaeng pinapangarap ko. Of course, hindi naman maiiwasan na may away tayong dalawa. At mas madalas akong tupakin kesa sa'yo. Kasi nga kahit may relasyon na tayo, hindi mo pa rin nakakalimutan si KL. Narinig ko din yung usapan yung dalawa ni Lara.
that you are ready to settle down. At sigurado na rin naman ako sa'yo. Kaya nag-isip ako ng kung anong pwede kong maging surprise para makapag-propose sa'yo. At naisip ko to. Kaya eto ako sa iyong harapan, Marian. Will you allow me to be with you for the rest of your life? Will you marry me? Yes, Khalil. I will marry you. Ngumiti si Khalil at dahan-dahang isinuot ang singsing sa daliri ko. Hindi ko magawang magalit sa kanya. Kasi mahal ko ang taong ito. Hindi ko inakala na ang matagal ko nang iniidolo ay boyfriend ko na pala. Nakikipagtalo pa ako sa kanya noon pagdating kay KL. Pero iisa lang pala silang dalawa. 2 taon na ang lumipas at tuluyan na nga kami ikinasal ni Khalil. At ngayon ko lang nalaman na ang isinusulat niya palang story noon ay ang love story naming dalawa. Kaya pala pamilyar ang mga nangyayari sa bida ay kaming dalawa pala yon. Nang matapos niya ang kwento, agad niya yung pinoblish at pumatok sa maraming mambabasa. Hango din kasi sa totoong buhay kaya magandang basahin. Hanga na talaga ako sa asawa ko. Babe, wag kang ang lakad ng lakad. Ako yung kinakabahan sa'yo. Paano kung bigla na lamang mag-slide si baby dyan sa ano mo? Umupo ka nga dito sa tabi ko. Naging mag-asawa na tayong dalawa pero hanggang ngayon, OA ka pa rin. Ang sabi nga ng doktor, mag-exercise ako para hindi ako mahirapang manganak. Ang sabi ni Doc, mag-exercise ka. Pero wala siyang sinabi na magpakapagod ka. 1 oras ka nang paikot-ikot, umupo ka nga dito sa tabi ko. Gumuso ako't umupo sa kanyang tabi. Kabuwanan ko na ngayon dahil buntis ako sa panganay na anak namin ni Khalil. Dinagdagan mo ng sequel yung story natin? Yup. Hanggat magkasama tayong dalawa, kaya ko pang magsulat. At hindi ako mapapagod na isulat ang buhay nating dalawa. Gusto ko kasi na mabasa ng mga anak natin kung paano tayo nagsimula. Mas maganda na yung maideya sila kung paano ka nabaliw sa akin. Parang baliktad naman yata, mister. Sa pagkakaalam ko, ikaw tong baliw sa akin. Quits lang tayo, misis. Kaya hayaan mo na. Kahit ganyan ka, ang swerte ko sa'yo. Mabuti na lang nakilala kita. Mas maswerte naman ako sa'yo. Kahit na palagi mo akong inaaway, maswerte pa rin ako sa'yo at mahal na mahal kita. Ganon din ako, Khalil. Mahal na mahal din kita. Hindi perpekto ang relasyon naming dalawa ni Khalil. Tulad ng ibang mag-asawa ay nag-aaway rin kaming dalawa. Ngunit palaging tinitiyak ni Khalil na bago pa man lumubog ang araw, ay nagkakabati na kami. Hindi magandang tingnan kung hindi kayo nagkakaintindihan ng partner mo. Mas mabuti kung pakikinggan niyo ang bawat isa at magkaroon ng tiwala. Bukod sa pagmamahalan ay tiwala ang nagpapatibay sa relasyon ng mag-asawa. At yon ang meron kaming dalawa ni Khalil. Sa isang relasyon din ay give and take lang. Hindi kailangan na magbilang ka ng mga gawain. Masaya ako sa piling ni Khalil. Wala na nga akong mahihiling pa dahil siya na talaga. Kahit anong mangyari ay hindi ko iiwan si Khalil. Masyado ko siyang mahal at ganun din ang magiging anak naming dalawa. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Khalil at ni Marian. Naway kayo po ay kinilig sa kwentong ating napagsaluhan ngayong araw. Muli po ay maraming salamat sa inyong walang sawang pakikinig at pagsuporta. Kaya naman hi po kay June Dizon from South Cotabato, Mindanao, Gina Bias from Singapore, Ella May Castellano from Cabancalan City, Visayas, James Selma from Cebu City, Jovelyn Lavadia from Malaysia, Rose Jean Camino from Iloilo, Adeline Olinan from Hong Kong, Belly Navarra from Isulan, Sultan Kudarat, Jemarie from Lapu-Lapu City, at Lynn Valera from Taiwan. Muli po ay maraming salamat sa inyo. Hanggang sa susunod, abangan pa rin po ang mga kwentong puno ng aral, pagmamahal at inspirasyon. Siyempre dito pa rin po yan sa inyong inaabangang Teleserye.